Hello po mga kakuracha, we're back. Today is Don P's turn in the kitchen. So magluluto siya ng isang recipe with a twist. For the first time, ngayon lang ako makakatikim ng sitaw na may coke. So, wag na natin patagalin. Umpisahan na po natin ang pagluluto ni Don P. Don P, take it away! Ayun, pinakulaan ni Don P ang pork sa 1 cup of soda. And then, stir fry. Mabango po siya mga kuracha, ha? Wala pang sahog yan. Mukhang effective ang luto ni Don P. Titikman natin ang gulay, hindi ang pork. So, ako po ang voice over at ayaw magsalita ni Don P. May bayad na raw po pag siya pa ang nag-voice over. Siya na nga ang artista, siya na ang chef, at siya pa yung magsasalita. So, ako na lang po. Pagtyagaan nyo na ako. So, stir fry lang po hanggang sa medyo lambot-lambot siya, I guess. Tapos, igigisa niya siguro. Hindi pa rin po ako nakapagluto ng ganito eh. Sa bagay parang twist lang po ito ng adobong sitaw na maraming pork or adobong pork na may sitaw, whatever. So, lalagyan lang po niya ng coke. As in coke, gagamitin ninyo, hindi po ang diet coke. Ayan, lalagyan niya ng olive oil. Siyempre, ang gamit natin ay olive oil at yan ang gusto ni Doktora. Yan na, magigisa na si Don P. Bawang or garlic in English for the benefit of the doubt. So, lalagay natin recipe sa huli para hindi na kayo mahirapan. Yung mga by the book magluto dyan. Gagayahin nyo na lang po. Simpleng gisa-gisa lang naman siguro to. Pinag-aaralan ko din na akong gluto ng ganyan. Tingnan natin. Ewan ko saan natutunan ni Don P yan. Okay? So, like ko sinasabi, huwag nyo susunugin yung bawang. Dahil pag nasunog yan, lalasa na sa buong ulam nyo yan. Okay? So, saute in English for the benefit of my friend Malini and others that don't understand Tagalog. Okay? Thank you po sa mga bagong nag-subscribe sa akin at sa mga nanonood. Salamat po. God bless po. Thank you po sa suporta ninyo. Dahil sa inyo, mayaman na po ako. Thanks! So, ayan. Gisa-gisa lang, Don P. Susunod niya na dyan ang sibuyas. Makikialam na naman ako. Ang bango ng bawang talaga, grabe. Tsaka po healthy ang bawang. Marami pong benefits na nakukuha dyan sa bawang. Yun lang ang di ko alam. Google nyo na lang. Grabe na ngayon lahat nag-google na, di po ba? Alright, Don P. Saute until golden brown. The bawang. Alright? Don P, what can you say? Next. Binibilang pa po ni Don P ang himay-may ng bawang. 1, 2, 3, 4. Diba? Mas magaling pa magluto sa akin si Don Paratot. Well, hindi ako makain ng pork, pero kakain po ako ng sitaw. Gusto ko ng sitaw, matagal na lang hindi nakakain ng sitaw. So, parang adobong sitaw din yan kung tutuusin. Kaya lang with a twist. Okay, Don Paratot, sunog na yung bawang mo. Tinutusta niya po talaga. Gusto niya brown na brown. No? Ako hindi masyado kasi takot ako masunog, lalasa sa ulam.
Di po ba pagka nasurog yan at may sabaw, mapait na po yung ulam ninyo. Alright? Thank you sa mga kapatid ko na walang sawang nanonood at sa aking mga Junakis at Apokis. Mga mahal sa buhay dyan. Sa mga supporters ko. Salamat po. God bless. Okay. Dompi, sunog na yung bawang mo. Kulay brown na, oh. Tinutusta pa niya yata. Pakailamera ako. Hindi ko naman alam ano gagawin niya dyan. Ano ba yan? Tignan natin. Okay? Watch and learn. Tahimik ka muna, Kuratsa. Ayan po, at kasalukuyan niyang binubuksan ng toyo. Nilagyan ng mga 3 kutsarang toyo o isang sandok na toyo. At sinama. Ay, ang bango mga Kuratsa. Amoy palang ulam na. Kumuha na kayo ng kanin and let's eat! Ang bango talaga ng toyo. Pag ginigisa na po na may bawang, ulam na agad eh. Kaya, di ba yung iba, inuulam nila mantika at toyo. Yung mga walang ulam na papanood ko sa TVs. Nakakaawa din. Pero masarap naman siguro, no? May bawang naman, tsaka may lasa na rin. At least may ulam. Importante yung kanin. Okay, stir fry lang si Don P. Ang bango. Talagang lutong-luto. Yung pong kulay niya dahil po sa coke yan eh. Kaya medyo nag-dark na siya. Siguro mga naka 1,000 halo na si Don P. At, ayan, dadagdagan niya po ng coke. Siguro mga 1 cup ang ilalagay niya. O, nilagay niya po lahat. Mga 2 cups na yan. Sabi ko sa inyo, hindi ko alam kung anong gagawin eh. Aba, bago yan sa paningin. So, ayun, pakukuluin niya siguro, nilakas niya yung kalan. Para mas lumambot pa siya. Alright? Hintayin natin kung anong gagawin ni Don P. Ayun po, kumuha siya ng tinidor. Gamit ang kanyang magic tinidor, sinimot-simot niya po ang natira sa sandok. Nandiyan po kasi yung lasa niyan. May mga dumikit na toyo at kung ano-ano, bawang and everything. At hinugasan niya po ang pork gamit ang sabaw ng ulam. Mahirap po pala yung hindi ko alam kung anong gagawin. Tinitignan ko lang kung anong ginagawa niya. Ayan. Pinalalambot niya. Kumuha po siya ng dried sili at nilagyan niya ng 3 piraso. At hindi pa po siya nakontento. Dinagdagan niya pa po ng 2. At 3 + 2 = almoranas. At inayos-ayos niya po ang takip. So, mas pinalambot pa ni Don P kaya tinakpan lang niya. Dadagdagan niya ng broth. Mahilig po kasi sa sabaw si Don P. So, ayun po, tinabi ni Don P, binawasan niya ng sabaw yung kanyang niluluto at sinet aside niya. Bali po yung ibang sabaw ay tinabi muna niya, mamaya idadagdag niya ulit. Kaya medyo natuyuan ulit dahil magigisa na naman daw siya. So, 2 beses palambutin, 2 beses magigisa. Yun po pala ang nito, ang twist. Matrabaho So, ngayon niya palang ilalagay yung sibuyas. Kaya pala kanina pa inaantay, isunod niya sa bawang. Hindi po pala agad sinasabay yun. So, yun namang bawang ang bawang yung sibuyas, saute onion. So, stir fry lang po ang onion.
Di ko rin po kasi alam. First time lang to. Pasensya na po. Naguguluhan din ako. So, ayan. So, ayan po, kamatis. Or tomatoes. Add oyster sauce. So, ayun, maraming pasikot-sikot pala ang recipe ni Don P. Gisa, tubig, gisa, sabaw, gisa. So, ngayon, halos matuyuan na naman po siya. Pero mabango po siya, mukhang masarap. Kaya lang matrabaho pa ulit-ulit. Ako kasi sabay-sabay siya dyan, laglag ko na. Pero malalaman natin, husgahan natin mamaya kung anong kalalabasan. Mukha naman siyang masarap kasi amoy masarap po siya. Di po ba ang tagal magluto, pero pag nilagay mo na sa plato mo, ngasab, ngasab, ngasab. Tapos, ang bilis kumain. Ang daling kumain, ang bilis kainin, pero medyo matagal lutuin. Actually, sa pagluluto naman, ang mahirap dyan ay yung preparation, yung paghihiwa, pagbabalat ng mga bawang, ng mga sangkap. Yung pagluluto, mas mabilis po yan. So, ayan, dinadagdag niya na yung isang katerbang sitaw. Wow! Ang sarap, green na green. Fresh na fresh po ang ating string beans na binili namin sa seafoods. Isang tali nila, isang rekwa, kinalahati pa namin yan kasi, Diyos ko, ilang buwan na namin uulamin yun. Kung binili namin yung isang napakarami na yun, dadalawa lang kami. Pero, pagka po ang ulam ninyo ay gulay, kaunting kanin lang, mas maraming gulay, mas healthy po yun. Kasi ang rice po, nako-convert yan sa sugar. Wow! May nalalaman ka pang convert. Ayan po, dinagdag niya na yung inalis niya kaninang sabaw. Para nga naman may sabaw ulit sa huli. Binawasan niya kasi kanina yung huli niyang lagay. Inalis niya ulit daw kasi masyadong marami. So ngayon niya dinagdag para mapakuluan ng maigi ang sitaw at lumambot. Tingin ko okay na yan. Ang bango po, nakakagutom. Kukuha na ako ng kanin. Magsasandok na ako mga kuratsa at kakain na tayo. Ayan po, nilagyan niya ng pamintang durog, ground pepper.
So, panghuli po niyang nilalagay ang ating red bell pepper. Shout out po pala kay Resty sa kasamahan ko sa trabaho at nag-subscribe po siya sa akin. Pilipino din po siya. Sexy. Salamat, Resty. Thank you so much. I appreciate you. Thanks for subscribing. So, sa tingin ko, kompletos ricados na nailagay na lahat ni Don P at titikman niya. Mukhang masarap naman. Sa amoy pa lang, amoy masarap na. Kakain na tayo, mga kuratsa. Salamat po sa inyong walang samang suporta. Ingat po tayong lahat palagi. At God bless us all. Tapos na po yan, sigurado ko. No, Don P? Alrighty. Thank you, Don P. Salamat sa ating recipe ngayong araw na to. Yum, yum! Thank you, Lord. Tapos na daw. Pwede na to.